13 Kabanata. RK, mahal kita, alagaan mong mabuti si Richer. Wait, where are you going? Basta palagi ko kayong babantayin. Ryle. Napabalikwas ako ng bangon. I saw Ryle. Umalis siya. Ryle. Nilibot ko ang paningin ko at nasa isang tent ako. I need to find her. Mabilis akong tumayo at lumabas. I saw them sitting on the ground. Stop resting. I glared at them. Hindi natin pwedeng sayangin ang oras. RK. Kuya Ryan shook his head. Tapos na ang 3 araw, hindi namin siya nahanap. You're kidding, right? Nag-umpisa na namang mag-blurred ang paningin ko. RK, dadalhin ka na namin sa doktor, hindi na maganda ang lagay ng mata mo. Akmang hahawakan ako ni Knight pero umatras ako. I won't give up. Kinuha ko ang pala na hawak niya. I will find her. Nilibot ko ang paningin ko sa sementeryo. Ryle, please don't leave me. Tama na, RK. Galit kong sigaw dito. Naaga ng pansin ko ang isang telang puti na nakasabit sa cross na bato. Ryle. Nagsimula akong hukayin yun, hold on. RK, nahukay na namin yan, wala siya dyan. Hindi ko pinansin ang nagsalita at nagpatuloy lang sa paghuhukay, ramdam kong may tumutulo galing sa mga mata ko. It's not tears. It's blood. RK, yung mata mo. I didn't mind them. Someone grabbed my hand. Stop. No. Inis kong tinulak si Earl at nagpatuloy sa paghukay. Maya-maya pa ay nakita ko na ang kabaong, binuhat ko yun at inangat. Sa ilalim may isa pang kabaong. Binuksan ko yun and I saw her, nakapikit ang mga mata at namumutla. Ryle. I touched her wrist and I don't feel her pulse. No. You can't die. Inalis ko siya sa hukay at hinaga sa damuhan. Ryle, wake up. I apply CPR to her. You can't die, mahal. Malulungkot kami ni Richer. Binigyan ko siya ng hangin using my mouth. Please, Ryle. Paulit-ulit kong ginawa yun pero wala pa rin, napaluhan na lang ako at niyakap siya. Ryle, don't leave me please. Ramdam ko ang sakit sa mga mata ko pero binaliwala ko lang yun. Please, Ryle. Tahan na. Natigilan ako nang may humaplos ng pisngi ko. Mahal. Ryle. Thanks God. Dalhin na natin siya sa ospital. Kuya Ryan said. Akmang babuhatin ko ito pero mabilis na nandilim, ang paningin ko and I don't know what happened next. Nagising ako, nasa hospital na ako, buong akala ko ay mamamatay na ako, dahil wala nang makakahanap sakin. Niligtas ako ni RK, narinig ko ang boses niya. Nanay. Dahan-dahan akong napalingon kay Richer na kapapasok lang. Nanay. Anak. Tumalon ito sa kama at niyakap ako. Ayos lang po ikaw. Nanay, nagiyak ako kasi wala ka. Sabi nito, wag na ikaw, alis po ah. Hindi na, sorry anak. Hinalikan ko ito sa noo. Nasaan si tatay mo? Tulog po siya, narinig ko po sabi ng doktor kailangan niya ng pahinga kasi po nabigla mata niya. Sagot nito. Gutom ka na ba? Tanong ni Ella. Ate, nagdala ako ng pagkain para sa'yo, sorry. Hindi ka dapat mag-sorry Ella, wala kang kasalanan. Nginitian ko siya, patikim nga ng luto mo. Ito na ate. Natawa ako dahil natatarante pa siya sa paghain. Nanay, masarap yan, pwede mo ako bigyan. Nagpuppy eyes pa si Richer. Gutom ulit po ako. Susubuan ka ni nanay. Kumain kaming dalawa ni Richer, dumating na din sila nanay at tatay kasama, ang 2 kapatid ko. Anak naman, magpapahinga ka na lang doon pa sa kabaong. Sabi ni nanay. Akala ko ba siga ka? Bakit nasalisihan ka? Nanay, gusto ko kasing ma-experience malibing ng buhay. Binigyan ko siya ng sarkastikang ngiti. Gusto mo, try mo din po. Wag mo akong idamay, bahala ka sa buhay mo. Masaya ako at ayos ka. Nakangiting sabi ni Ate Micaela, asawa ni Kuya Ryan. Kamusta na ang pakiramdam mo? Ayos na ako ate. Tugon ko. Medyo nanginginig lang ang tuhod ko, inamoy ko ang sarili ko. Amoy lupa ako. Nagtawanan sila. Nanay, gusto kong maligo. Sabi ko. Tatanungin ko muna ang doktor. Tugon lang nito. Gusto mong puntahan si RK. Ang batang yun, tumakas ng hospital para lang iligtas ka, na puwersa tuloy ang mata. Ganon ako kamahal ni RK. Mayabang kong sabi. Hindi kasi kayang gawin ni tatay sa'yo yun. Anong hindi? Sumasalo ng balayan para sakin.
Mayabang na sabi ni nanay. Bulletproof ko yan. Pupuntahan ko po siya mamaya, hihintayin ko lang siyang magising. Paggaling din kasal agad tapos gumawa na kayo ng bagong anak. Dagdag ni nanay. Mga 10 pwede na. Nanay naman, ginawa akong baboy. Ayaw pa kapatid. Sabad ni Richer. Dapat pag 10 ako tsaka pa lang may kapatid. Oh, ayaw pa, iyut-iyut lang muna kayo. Bastos ng matandang Ray, kaninong nanay ito? Kumusta na ang lagay mo? Tanong ko kay RK. I'm fine as long as you're fine. Kinapa nito ang kamay ko at hinawakan. Are you okay now? You should rest. Ayos na ako. Tugon ko. Gusto ko nga matry ulit malibing ng buhay eh. That will never be happen. Sabi nito na ikinatawa ko. Wag mo na ulit akong takutin ng ganun ah. Hindi ko kaya. Hindi na mauulit yun, nahuli na sila Larry. Nag-igting ang panga nito. I will make him suffer. Sapakin mo sa itlog ah. Let's say yung lalaking yun eh, hampasin ba naman ako sa ulo? I will do that. Nanay, tatay, samampa si Richer sa kama at yamakap sa ama. Tatay, kailan po tanggal yang nasa eyes mo? I don't know too baby. Hinaplos nito ang buhok ni Richer gamit ang isang kamay niya. Wala ka bang school? Excuse po ako ngayon, bukas po papasok na ako. Ngumuso ito. Pagaling na po kayo ni nanay ah. Para po kasama ko na kayo sa school ko. Opo anak. Tatay, nasa labas po pala sila Tito Earl. Sabi nito, papasukin ko po. Abay syempre naman. Ako na ang sumagot. Hindi mo pa sinama sa pagpasok mo. Bumukas ang pinto at iniluwal nun si Earl kasunod ang mga kaibigan nila. Bulag. Sigaw ni Von. May bulag, may bulag. Kapag nakakita ako dito, ikaw bubulajan ko. Sabi sa kanya ni RK. Tinuwanan lang siya ng mga kaibigan niya. Hindi pa nga kami nakakapag-move on sa pagiging baliw mo, bulag ka naman ngayon. Si Acer. What's next? Kriminal dahil papatayin ko kayong lahat. Inis na sagot ni RK. Pero tatay masama ang pumatay. Nakangusong sabi ni Richer. Kapag nagpatay ka, makukulong ka. Kapag nakulong ka, hindi ka na namin ulit makakasama. Syempre po matagal kang makukulong. Si nanay mapapagod maghintay. Tapos po mag-aasawa na lang siya ng bago, magkakaanak sila tapos po. Tumahimik ka na, ang layo na ng imagination mo. Putol ko sa sinasabi nito. Nagbibiro lang ang tatay mo anak. Nagkibit balikat lang ito bago lumapit sa mga kaibigan ni RK na nakaupo. Kumandong ito kay Earl. Marunong ako po kumanta, gusto niyo po marinig. Proud itong ngumiti. Pwede, Nax, siguradong magaling ka. Go! Tinitigasan na naman ako sa iyong ganda. Dahil sa iyong ganda ako'y napatanga. Napangiwi na lang ako sa kinanta nito. Richer, saway ko dito. Maring Ryle, pabayaan mo na. Sabi ni Von. Support mo naman anak mo. Susumong napakalaki, parang pakwan. Bote ang iyong katawan puwet mong malaman. Pagpapatuloy ni Richer. Richer, bad yun. Gusto mong sampal. Tinaas ko ang kamay ko. Ano, titigil? Hindi. KJ mo. Umirap ito. Nagbebenta po akong nanay. Gusto niyong bilhin. Ako, bumibili ng nanay. Pakikisakay ni RK sa trip ng anak. Magkano ba ang nahay mo? Kasal lang po ang bayad para mapasayo ang nanay ko. Lumapit ito sa amin at umakyat sa kama. So, tatay, kukunin mo ba? Oo naman po Boss Richer, kukunin ko ang nanay mo. Sagot ni RK. Naghiyawan ang mga kaibigan niya, napairap na lang ako at napangiti. Parang tanga. May aasahan na ba kaming kasal? Tanong ni Lack. Paano ba yan Earl? Mauunahan ka pa yata ng kapatid mo. Hindi pa kami magpapakasal ni Ryle. Sabi ni RK. Nangako kasi kami ni Earl kay mommy ko na mauuna siyang magpakasal bago ako. Paano kung hindi magpakasal si Earl? Walang kasal. Tanong ni Knight. No, bibigyan ko lang siya ng 2 taong palugit. Tugon ni RK. It's that okay to you Ryle? Oo naman, wag tayong masyadong magmadali, enjoyin muna natin ang relasyon natin. Nakangiting sabi ko. Tama po, ayokong makakita ng lumilipad na gamit. Sabi ni Richer, masakit din sa tenga ang bunganga ni nanay. Lagi mo akong nilalaglag, aba nakakalimutan mo yatang nanay mo ako. Tinaasan ko siya ng isang kilay. Hindi ko po nakakalimutan, nagsasabi lang ako ng totoo.
Sinaman ko siya ng tingin pero tumayo lang ito at hinalikan ako sa labi. Kahit naman ganyan ka po nanay mahal kita, mahirap yatang makahanap ng kagaya mo. Sus, mahal din kita anak. At mahal kayo ni tatay. Are you ready? Tanong ng doktor kay RK. Tumango lang si RK, ramdam ko ang paghigpit ng hawak niya sa kamay ko. Ngayon na kasi tatanggalin ang benda niya sa mga mata. Congrats agad mahal, sabi ko dito. Unti-unting tinanggal ng doktor ang benda sa mga mata nito. Now, slowly open your eyes. Sabi ng doktor na agad namang sinunod ni RK. Can you see me? Yes. Nakangiting bamaling ito sakin. My beautiful mahal. Ako tatay nakikita mo po. Tanong ni Richer na tumatalon-talon pa. My baby. Mabilis na bumaba ng kama si RK at binuhat si Richer. Ang laki na ng anak ko. Lakas ako kain tatay. Proud na sabi nito. Love you tatay, mua. Come here mahal. Agad naman akong lumapit sa dalawa at nakiyakap. We can do whatever we want now. Sabi ni RK. Gusto nyong mamasyal. Lahat ng gusto nyo ay pupuntahan natin. Tatay gusto punta sa EK, sabi ni Richer. Sabi ni Leon, yung classmate ko, sabi niya maganda daw doon. Then we will go to EK. Bamaling ito sakin, ikaw mahal. Saan mo gustong pumunta? Kung nasaan kayo, sagot ko. Pero wag mo munang puwersahin ang mga mata mo baka mamaya tuluyan ka ng mabulag. Opo, magpapahinga muna ako. Nagstay pa kami ng 2 araw sa hospital bago kami tuluyang makalabas ni RK. Nanay, okay lang po bang kunin ko na si Ryle at Richer? Nagsalita si RK habang kumakain kami ng hapunan. Balak ko pong itira na sila sa bahay ko. Abay sa akin okay lang, pero ang desisyon ay na kay Ryle. Sagot ni nanay. Okay lang din naman sakin pero sa ngayon gusto ko munang malagi kila nanay hanggat hindi pa tayo kasal, sabi ko. Okay lang sayo. I respect your decision. Ngumiti ito. Habang nandito pa kayo ni Richer, ipapaayos ko na ang bahay ko. Abay bakit hindi na kayo magpakasal? Tanong ni nanay. Maayos na naman lahat diba? Nay may pinanggako po ako sa mami ko. Tugon ni RK. At may mga bagay pa po akong kailangang tapusin. Kailan nyo balak magpakasal? Tanong ni Kuya Ryan. Maybe 2 years from now. Sagot ni RK. Ayoko po munang madaliin, gusto ko maayos na ang lahat. We will respect your decision. Sabi ni tatay. Pagkatapos naming kumain ay dumiretso na kami sa kwarto para makapagpahinga. Nasa na sila Larry? Tanong ko. Punishment place. Tugon nito. Papahirapan ko siya pero hindi ko siya papatayin. Daming thrill ng buhay natin no. Pinagsiklap ko ang mga kamay namin. Nagsimula tayo sa pagiging baliw mo. Ang daming nangyari na muntik na nating ikawala sa mundo pero tingnan mo heto tayo ngayon, masaya at matatag. Tayo talaga ang itinadhana. Nakangiting sabi nito. EK tayo bukas mahal. Gusto ko yun. Sabad ni Richer at humiga sa gitna namin kaya napabitaw kami sa pagkakahawak sa isa't isa. Tatay, may Superman ba doon po? Gusto ko Superman po. Siya ang nagmana ng pinabili mong Superman sa mall. Natatawang sabi ko. Gagawa ng paraan ni tatay para magkaroon ng Superman doon. Yehey, ready na bang makita si Superman? Tanong ko kay Richer nang makapag-park kami. Opo, masiglang sagot nito. Then let's go. Sabi ni RK. Bumaba kami ng sasakyan at naglakad papasok ng EK, natawa ako nang makita ang pagkamangha sa muka ng anak namin. Nanay, gusto ko sakay po doon. Tinuro nito ang Ferris wheel. Wow, ang ganda po dito. Mamaya tayo sasakay doon anak. Sagot ko, iba muna ang gawin natin. Naglakad-lakad kami, maya-maya pa ay pinalibutan kami ng mga taong nakakostume ng Superman. Tauhan sila ni RK at inutusan niya ang mga ito na gawin ito. Ang daming Superman. Tuwang-tuwang sabi ni Richer. Wow! Munting regalo para sa aming little Superman. Nilapitan siya ni Ken kapatid ni RK, binigyan nito si Richer ng malaking Superman na laruan. Thank you po, poging Superman. Sabi dito ni Richer. Aalis na kami dahil may mission pa kami. Nag-post ang mga ito na parang lilipad. See you ulit pogi. Thank you po. Ingat. Kinawayan sila ni Richer hanggang sa mawala ito sa paningin namin. Nagustuhan mo ba anak?
Tanong sa kanya ni RK. Opo tatay, salamat po sa inyo ni nanay. Tara na at enjoyin natin ang pasyal natin. Nagpicture kami, kumain kami at sumakay kami sa iba't ibang rides na gusto ni Richer. Nang maggabi ay sumakay na kami sa Ferris wheel, ang ganda tingnan ng mga bituin sa kalangitan. Wow, ang ganda, manghang sabi ni Richer. Nanay, ang daming ilaw po. Nag-enjoy ba ang mag-ina ko? Tanong ni Archer. Sobra, salamat mahal. Nakangiting sabi ko. Pinagsiklap nito ang kamay namin, huminto ang Ferris wheel sa tuktok at kasabay nun, ang pagputok ng Furryworks. Ang ganda po, maraming salamat po, tatay at nanay. Hinalikan kami nito sa pisngi. Mahal ko po kayo sobra. And we love you too. Sabay naming sabi ni RK. Ngumiti sakin si RK at hamalikan ako sa labi na agad kong tinugunan. Mahal na mahal kita sobra. Ang ganda tingnan ng mga bituin sa kalangitan. Wow, ang ganda, manghang sabi ni Richer. Nanay, ang daming ilaw po. Nag-enjoy ba ang mag-ina ko? Tanong ni RK. Sobra, salamat mahal. Nakangiting sabi ko. Salamat sa lahat lalipap ko, sobrang mahal din kita. Tumitig muli kami sa mga fireworks habang nakangiti. Congratulations ma'am bati sakin ng mga tao. Thank you everyone. I gave them a beautiful smile. Well, hindi ko naman ma-achieve ito, kung wala ang tulong nyo. So, congrats to us hindi lang sakin. Nagpalakpakan ang mga tao. It's been 2 years and now I'm a successful businesswoman, nag-aral ako ng business sa tulong ni tatay at ng supportive kong fiancé. Nakapagpatayo ako ng sarili kong hotels and restaurants na kilala na sa iba't ibang lugar. Nanay, congrats po. Nakangiting salubong sakin ng gwapo kong anak. I'm so proud of you po. Thank you nak. Yumukod ako at hinalikan siya sa pisngi. Congrats mahal. Hinapit ako sa bewang ni RK at hinalikan sa labi. I told you makakaya mo. Thank you dahil napaka-supportive nyo ni Richer. Nakangiting sabi. Love you both. Love you too. Sabay na sagot nila. Tara na, hinihintay na tayo nila nanay sa bahay. Sabi ni RK. Okay. Binilin ko sa secretary ko ang lahat bago ako sumakay ng sasakyan ni RK. Sa isang araw na ang kasal ni Earl, bukas ay pupunta sa hotel si Emma at sasamahan mo siya together with others lovers. Sabi ni RK. Yes, bawal ka din doon. Sabi ko, behave lang din sa party niyong mga boys. Yes mahal. Sumulyap ito saglit sakin. Paano ba yan mahal? Next month tayo naman ang aakyat ng altar. Next month pa pala, pwede pang magbago ang isip ko. Biro ko. Sumimangot ito na ikinatawa ko. Hindi nakakatawa yun mahal. Hindi na po. Nang makarating sa bahay ay bumaba kami ng sasakyan at dir-diretsyong pumasok sa loob. Congratulations. Sabay-sabay nilang bati na ikinangiti ko. Salamat. Nilapitan ko sila isa-isa at binigyan ng yakap. Swerte ko talaga sa inyo. Syempre naman. Sagot ni Raichi. Nax, dati tambay at basagulere ka lang, ngayon galante at businesswoman ka na. Bilib ka na sakin diba? Nginisihan ko siya ng mayabang. Tama na yan, kainan na. Sabad ni nanay. Umupo kami sa dining at nagsimulang magsikain. Ate Micaela, kailan ka mangganganak? Tanong ko. Buntis ang asawa ni Kuya Ryan sa second baby nila. June. Tugon nito. Pero baka mapaaga, excited na si baby eh. Pogi yan parang si Ride. Tukoy ko sa panganay nila. Natigilan kami nang may umiyak na sanggol. Napatingin ako kay Ella. Padedehin ko lang po si Audrey. Sabi nito at tumayo. Yes, matinik ang aming bunso dahil may bunso na ding anak. Saktong pagkapasa ni Ella sa pagiging teacher ay ang pagkabuntis niya. Kapapanganak lang niya sa bunso nilang si Audrey, nagalit pa nga si Aubrey sa tatay kasi, ang usapan nila ay pagkaten na siya magkakaroon ng kapatid. Sipag gagawa ng anak. Parinig ko kay Raichi. Sana naman sipagan mo pa sa pagtatrabaho. Syempre naman. Ngumisi ito. Inggit ka lang eh. Saksakin kaya kita ng tinidet. Tinuwanan lang nila ako kaya napairap na lang ako. Mahal isang gabi kitang hindi makakatabi. Pagdadrama ni RK. Sad ako oh, look. Para kang tanga. Natatawang hinampas ko ito sa braso. Sige na mag-enjoy na kayo doon basta walang alkohol at babae. Yes mahal. Hinalikan ako nito ng madiin. Paisa muna mahal. Ang hilig mo.
Hinampas ko ulit siya. Sige na. Dinakma nito ang dibdib ko. Mahal. Manahimik ka. Bumaba ako ng sasakyan at dirdiretsong pumasok sa hotel, na pagmamay-ari ng kaibigan kong si Megan. Umakyat ako sa room na pagtutulugan namin, dahil ako ang nauna ay nagsimula na akong magayos. Maya-maya pa ay dumating na sila, wala naman kaming ibang ginawa kundi ang mag-enjoy at magsaya. Next month ka na, Ryle, sabi sakin ni Emma, siguradong magiging mabuting asawa si RK sayo. Sure ako dyan, iba mag-alaga ang isang RK. Mayabang kong sabi, isa siyang berdeng bandila. Sana all. Sabay-sabay nilang sabi na ikinatawa ko. Nagpatuloy lang kami sa pagkukwentuhan, dumating pa nga sila RK na nakabis pambabae. Lakas ng trip ng mga adik, sarap barilin sa mga itlog. Good morning, sabay-sabay naming bati kay Emma nang magising ito. Salamat, nakangiting sabi nito. Kumain kami at nagsimula ng mag-ayos. Nang matapos kami sa lahat ay lumabas na kami ng hotel. Kita-kita na lang tayo sa simbahan. Sabi ko at sumakay sa sasakyan ni RK. Ang ganda mo naman, mahal. Sabi nito, guwapo mo. Sagot ko at tumingin sa backseat. Pogi naman ang baby Richer namin. Kaya nga po maraming may crush sakin eh. Sagot nito. Mahal, hindi naman ako sasala ng isang buwan, diba? Parang tutang maamong sabi nito. Trauma sila may pagkananon. Sorry na mahal, mabait naman ako eh. Oo na, naku ang cute mo kapag ganyan ka. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa simbahan, nagsimula na ito kaya lumakad na kami. Ang saya tingnan si Earl at Emma sa altar na puno ng pagmamahalan sa isa't isa, alam kong hindi biro, ang pinagdaanan nilang dalawa pero heto sila ngayon sa altar at nangako sa Diyos. Congrats! Sabi ko sa dalawa nang makarating kamo ng reception. Masaya ako para sa inyo. Thank you. Tugon nilang dalawa. Kuya, sigaw ni Richer at tumalon payakap kay Zam. Wow, pogi mo parehas tayo. Zam, wow, pogi mo parehas tayo. Abay gwapo tatay natin eh. Mayabang na sabi nito. Halika, manchiks tayo. Halika kuya. Kapag talaga ang dalawang iyon ang nagsama, puro kalokohan ang alam. Mahal, iinom kami. Sabi ni RK. Okay lang ba na ikaw ang mag-drive mamaya? Oo naman, sige na mag-enjoy ka kasama, ang kapatid mo at mga kaibigan mo. Sabi ko dito, minsan lang naman yan. Sige po, salamat. Hinalikan ako nito sa labi bago lapitan ang mga kaibigan niya. Sa ilang taong kasama ko si RK, masasabi kong napakabait niya, wala siyang ibang ginawa kundi, ang mahalin kami ni Richer. Hindi ko akalaing swerte din pala ang makapulot ng isang baliw. Hindi ka na may inggit samin. Biro sakin ni Richie. Ikakasal ka na, mararanasan na nila lipop na mabalibag ng gamit. Sira ulo. Sabi ko dito, Ryle, di ba tibo ka? Tinawanan ako ni Kuya Ryan. Isang baliw na RK lang pala ang makakapagpalambat sa'yo. Parang sira kayong dalawa, kasal na kasal ko, inaasar nyo nga ako. Napasimangot ko na ikinatawa nila. Ito talaga. Inakbayan ako ni Richie. Sana maging masaya ka sa piling ni RK, kapag inaway ka nun. Yun sabihin mo lang sa amin ni Kuya at susugurin namin yun. Maraming salamat sa lahat ate ah. Salamat kasi hindi mo ako sinukuan nung mga panahong alam mo na. Palagi kang dumalaw sa amin. Hinalikan ako nito sa noo. The best ate ka, mahal na mahal kita. Matigas man ang ulo mo, palagi mong tatandaang mahal kita. Alam kong isa kang strong na babae pero dapat i-share mo ang problema mo sa asawa mo. Nandito lang palagi si Kuya sayo. Hinalikan din ako ni Kuya Ryan sa noo. Pinapaiyak niyo ako, kapag nasira ang make-up ko lagot kayo sakin. Pinunasan ko ang mga luha ko. The best kayong kapatid saking dalawa. Ang ganda-ganda naman ng nag-iisang prinsesa namin. Napalingon kami sa nagsalita. Nanay, tatay, parehas ko silang nilapitan at niyakap. Salamat po sa inyong dalawa. Masaya ako para sayo, sabi ni nanay. Maging mabuting mag-asawa kayo ni RK at maging mabuting mga magulang. Marriage is not easy, so be strong both of you. Hinalikan ako sa noo ni tatay. Kahit kasal ka na palagi ka naming babantayan. Salamat po. Nag-usap pa kami ng kaunti bago kami lumabas ng bahay, sumakay ako sa bridal car ko. Congrats hipag, sabi ni Ken na driver ko. Welcome sa pamilya namin. Salamat Ken.
Nakangiting tugon ko. Nang makarating sa simbahan ay nanginginig na bumaba ako, kinakabahan ako na natatae na parang ewan. Hintay lang po kayo, sabi ng organizer. Salamat. Naghintay ako saglit hanggang sa bumukas na ang gate kasabay ng pagtugtog ng kantang Beautiful in White. Iniisip ko kung tuluyan ko kayang iniwan si RK sa police station, aabot kaya kami dito sa altar. Hindi ko akalaing magiging babae talaga ako. Dati-rati babae ang natitipuhan ko, hanggang sa naaga ni Lollipop ang atensyon ko at nauwi kami sa pagbuo kay Richer. Nagkalayo man kami, bumalik naman siya sakin, kapag talaga puso ang umiral ang hirap pigilan. Ingatan mo sana ang anak ko. Seryosong sabi ni tatay nang huminto kami sa tapat ni RK. Hahatiin kita sa dalawa kapag sinaktan mo yan. Promise I won't. Tugon ni RK. Thank you tatay. Sige na kunin muna, baka magbago pa ang isip ko. Natawa lang si Archer bago kuhanin ang kamay ko. Ang ganda mo mahal, sabi nito. Mahal kita. Ang gwapo mo mahal ko. Lumakad kaming dalawa palapit sa altar. Nagsimula na ang seremonya at tahimik lang kaming nakikinig. Maya-maya pa ay bigayan na ng singsing, nakatingin kami kay Richer na lumalakad palapit sa amin dala ang singsing. Nanay, tatay payag na ako magkaroon ng kapatid kahit hindi pa po ako 10. Sabi nito na ikinatawa naming lahat. Ikaw talaga. Pinanggigilan ko ang pisngi niya. Punta ka na kay Kuya Zam mo. Tumango lang ito bago patalon-talong naglakad palapit kay Zam. Mahal, itong singsing na ito ang patunay na akin ka lang habang buhay, itong singsing na ito, ang patunay na magiging tapat ang pag-ibig ko sa iyo hanggang sa kabilang buhay. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko, lagi mong tatandaan na nandito lang ako palagi sa iyo, sa hirap sa ginhawa, sa lungkot at saya. Mahal kita palagi RK. Sinuot ko ang singsing sa kanya. Kita ko ang pagpahid niya ng luha na ikinangiti ko. Mahal, ang singsing na ito ang simbolo nating dalawa, thank you for coming to my life. Mamahalin ko kayo ni Richer hanggang kabilang buhay, hindi ko kayo sasaktan at hindi ko kayo pababayaan. Mahal kita Ryle, akin ka lang. Sinuot nito sa akin ang singsing. I pronounce to your husband ang wife. Sabi ng pari. Groom, you may now kiss your bride. Mabilis namang tinaas ni RK ang belo ko at hinalikan ako, dinig ko ang sigawan at palakpakan ng mga taong nasa paligid namin. Sana all, dinig kong sigaw ni Richer. Natatawang nilangnan ko ito, tumawa lang ito at tumakbo palapit sa amin. Congratulations po, sabi nito. Binuhat ito ni Archer 8. Salamat anak. Nagpicture taking lang kami bago dumiretso sa reception sa bahay namin ni RK. Congrats! Bati sa amin ni Earl. Salamat. Tugon ko. Thanks Earl. Nagpatuloy ang celebration namin hanggang sa papuntahin na ako sa gitna para ihagis ang bulaklak. Kunwaring tumalikod ako pero agad din akong humarap at inabot kay Maddie ang bulaklak. Lou, tingin ka sa likod mo. Nakangiting sabi ko na agad niyang ginawa. Bakit ka nakaluhod dyan Knight? Hindi naman ako si Lord. Sabi ni Maddie kay Knight. Baby, I'm going to propose to you. Sagot ni Knight. I'm sorry for hurting you Maddie, promise I won't hurt you again. Naglabas ito ng singsing. So, will you marry me? Yes na mamo, ay laban mo yan. Tili ng anak nilang lalaki ata. Go na mamo, support po namin kayo. Sabi ng isa pa nilang anak. Abay, tatanggi pa ba ako? Yes na, sagot ni Maddie. Agad sinuot ni K8 ang singsing dito, nagpalakpakan naman kaming lahat. Nasa ganon akong posisyon nang may kumuha sakin at dinala ako sa isang kwarto. Mahal, I am ready. Sabi ni RK at agad sinira ang wedding gown ko. I love you. Mahal din kita RK. Love is full of sacrifice pero kung kayo talaga, then go. Mahirap maghanap ng taong magmamahal sa'yo ng totoo. Lahat ng pangyayari mabuti man o masama may nakalaan sa'yo na tao na para sa iyo talaga. Lumipas man ang panahon mananatili ang isang tao sa puso mo. Mamahalin mo pa din ito. Ipaglalaban, aalagaan, uunawain sa lahat ng bagay. Buong pamilya ang mahalaga sa lahat. Sama-sama harapin lahat ng pagsubok sa buhay. Walang iwanan kahit anuman ang mangyari. Nagkakasundo sa lahat ng bagay. Nagdadamayan at walang inggitan. Masaya silang namuhay na magkakasama.
Thank you listener sa pakikinig ng kwento ni Ryle at RK. Hanggang sa uulitin. Mag-iingat po kayong lahat.